Maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System Professional Online Training Academy. Ako ang inyong guro at ngayon ay tatalakayin natin ang Module 11, paglilinis kasama ang mga bata at alagang hayop sa loob ng tahanan. Ang paglilinis sa isang tahanan na may mga bata at alagang hayop ay nangangailangan ng higit na pag-iingat at kakaibang diskarte. Ang mga hamon ay mas malaki at ang kaligtasan ay ang ating pinakamahalagang prioridad. Aalamin natin ang mga tamang hakbang. Ang mga bata, lalo na ang mga sanggol, ay nag-e-explore sa pamamagitan ng paghawak at pagtikim sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Ang unang gintong panuntunan, huwag na huwag mag-iiwan ng anumang panlinis na maaabot ng bata kahit 1 minuto lang. Ang isang bata ay mabilis makabukas ng spray bottle. Ang lahat ng kemikal ay dapat nakatago at nakakandado. Bago ka mag-vacuum o mag-mop, suriing mabuti ang sahig para sa mga maliliit na bagay. Ang mga barya, buttons, at lalo na ang mga button battery ay labis na mapanganib kung malulunok. Pulutin ang mga ito bago maglinis. Laging ipagbigay alam sa mga magulang bago gumamit ng matatapang na chemical tulad ng bleach o oven cleaner. Bigyan ang kwarto ng sapat na oras para ma-ventilate o makapasok ang sariwang hangin bago pumasok muli ang mga bata. Hanggat maaari, piliin ang mga natural at ligtas na panlinis. Ang baking soda ay mahusay sa pagtanggal ng dumi at amoy at ito ay ganap na ligtas. Ang dish soap na may maligamgam na tubig ay sapat na para sa maraming bagay. Ang puting suka na inihalo sa tubig ay isang natural na disinfectant na ligtas para sa mga bata. Ito ay maganda para sa mga sahig, salamin at iba pang surfaces. Mabilis ding mawala ang amoy nito. Ngunit tandaan, kahit ang mga natural na produkto ay maaaring makasama kung maling magagamit. Ang suka sa mata ay nakakapaso at ang sobrang baking soda ay hindi dapat kainin. Ilayo pa rin ang mga ito sa mga bata. Ngayon, dumako tayo sa paglilinis ng kwarto ng mga bata. Ang layunin natin dito ay hindi lang maging malinis, kundi maging maayos at ligtas. Ang unang hakbang ay palaging ang pag-oorganisa. Huwag lang basta itulak ang mga kalat sa isang tabi para makapaglinis. Ibalik ang mga laruan, libro at school supplies sa tamang lalagyan. Ang isang maayos na kwarto ay mas madaling linisin at iniiwasan ang mga aksidente. Pangalawa, punasan ang lahat ng surfaces gamit ang child-safe cleaner. Tutukan ang mga study desk kung saan madalas may pandikit o krayola. Punasan din ang mga light switches at door handles dahil lagi itong hinahawakan ng mga bata. Pangatlo, i-vacuum ng maigi ang buong sahig. Huwag kalimutan ang ilalim ng kama at mga sulok kung saan naiipon ang alikabok at allergens na maaaring makaapekto sa paghinga ng mga bata. Gawin ito araw-araw. Sa kusina, ang mga high chairs at feeding areas ay dapat linisin pagkatapos ng bawat kain. Gumamit ng dish soap at maligamgam na tubig para matanggal ang mga natuyong pagkain at maiwasan ang pagdami ng bakterya. Sa paglalaban ng damit ng mga bata, gumamit ng mild o baby-safe na detergent. Ang balat ng mga bata ay sensitibo. Siguraduhing narinse itong mabuti upang walang maiwang sabon na maaaring maging sanhi ng pangangati. Pag-usapan naman natin ang mga laruan. Ang mga laruan ay madalas isubo at ipasa-pasa ng mga bata kaya kailangan itong isanitize. Iba't ibang uri ng laruan ay nangangailangan ng iba't ibang paraan ng paglilinis. Para sa mga matitigas na plastic na laruan tulad ng blocks, hugasan ang mga ito sa maligamgam na tubig na may kaunting dish soap. Kuskusin gamit ang malambot brush, panlawang mabuti at patuyuin ng lubusan. Para sa mga stuffed toys, maaari itong labhan sa washing machine. Ilagay muna ito sa loob ng pillowcase para hindi masira. Labhan sa gentle cycle. Siguraduhing tuyong-tuyo ito bago ibalik sa bata para iwasamag. Ang mga electronic na laruan ay hinding-hindi dapat ilubog sa tubig. Punasan lamang ang labas nito gamit ang bahagyang basang tela. Gumamit ng cotton swab para linisin ang pagitan ng mga pindutan. Tanggalin muna ang baterya kung kinakailangan. Ang mga bath toys na may butas ay mabilis pamugaran ng itim na amag sa loob. Kung may lumabas na dumi kapag piniga, palitan ito agad. Minsan sa isang buwan, ibabad ang mga ito sa solusyon ng suka at tubig para manatiling malinis. Paano kung nasa bahay ang mga bata habang ikaw ay naglilinis? Kailangan mo ng maingat na pagpaplano.
Linisin ang mga kwarto o banyo habang ang mga bata ay nasa ibang lugar tulad ng living room. Huwag na huwag mong iiwanan ang iyong cleaning caddy nang walang bantay. Kung kailangan mong gumamit ng matatapang na chemical, gawin ito habang natutulog ang mga bata o kapag sila ay nasa labas ng bahay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga alagang hayop. Bagamat hindi kasing dalas sa ibang kultura, maraming pamilya sa GCC ang nag-aalaga ng pusa, aso, ibon o isda. Bilang domestic worker, kailangan mong igalang ang mga alagang ito. Sa unang araw mo, laging itanong sa iyong employer ang mga tiyak na tagubilin tungkol sa kanilang mga alaga. Huwag silang takutin o saktan. Igalang ang kanilang lugar sa bahay dahil bahagi sila ng pamilya. Hugasang mabuti ang mga kainan at inuman ng alagang hayop araw-araw. Gumamit ng mainit na tubig at dish soap. Napakahalaga na gumamit ng hiwalay na sponge para rito at huwag ihalo sa hugasan ng pamilya. Para sa mga litter boxes ng pusa, linisin ito araw-araw. Laging magsuot ng gloves at mask habang ginagawa ito. Paalala, kung ikaw ay buntis, iwasan ang gawaing ito upang makaiwas sa impeksyon. Labhan ang mga higaan ng alagang hayop linggo-linggo. Nakakatulong ito para maiwasan ang pagdami ng garapata, pulgas at para na rin maalis ang mabahong amoy na kumakapit sa tela. Ang buhok ng alagang hayop ay isang pang-araw-araw na hamon. Para sa mga sofa at upholstery, ang pagsuot ng rubber glove at pagpahid nito sa tela ay mabilis magpakumpol ng buhok. Maaari ring gumamit ng lint roller. Para sa mga carpet, gumamit ng rubber brush bago mag-vacuum upang malusin ang mga nakabaon na buhok. Palaging linisin at i-empty ang vacuum bin pagkatapos dahil mabilis itong mapuno ng balahibo ng hayop. Para sa amoy ng hayop, kailangan nating solusyonan ang mismong pinagmulan at hindi lang basta takpan ng air freshener. Ang air freshener spray ay maaaring maging nakakalason para sa mga ibon at pusa. Ang baking soda ang iyong matalik na kaibigan. Budbura ng marami ang mga sofa o carpet na may amoy, iwan ng 20 minuto para ma-absorb ang amoy at saka i-vacuum ng mabuti. Ito ay epektibo at ligtas. Kapag nagkaroon ng accident o umihi ang alaga sa carpet, i-blot agad ng malinis na tela. Huwag kuskusin, gumamit ng suka at tubig para maalis ang mancha at amoy. Huwag na huwag gagamit ng ammonia-based cleaners sa ihi ng hayop. Ang ihi ay may ammonia, kaya kung gagamitin mo ito, lalo silang maaakit na umihi muli sa parehong lugar. Ang suka ang pinakamainam. Ang mga ibon ay may napakasensitibong baga. Ang mga usok mula sa bleach o spray ay maaring ikamatay nila. Palaging siguraduhin ang sapat na bentilasyon. Isang mahalagang paalala rin, laging isara ang takip ng toilet bowl kung may aso sa bahay. Siguraduhing tuyo na ang sahig bago papasukin ang mga alaga. Kapag naglakad sila sa basang sahig na may kemikal at dinilaan nila ang kanilang mga paa, maaari silang malason at magkasakit. Bilang pagbabalik-aral sa ating daily checklist para sa mga bata, ugaliing suriin ang sahig para sa mga choking hazards, itago ang lahat ng kemikal at panatilihing malinis ang mga play areas at high-touch surfaces. Para naman sa mga alaga, araw-araw na hugasan ang kanilang mga kainan, linisin ang litter box, at tanggalin ang mga balahibo sa sofa at carpet. Ang pagiging pare-pareho ang susi sa malinis na tahanan. Ang isang tahanan na may mga bata at alagang hayop ay puno ng buhay. Ang iyong trabaho ay panatilihin ang kaayusan at kaligtasan sa loob nito. Ang pagiging maingat mo ay isang malaking tulong sa pamilya. Ipagmalaki mo ang iyong trabaho. Dito nagtatapos ang Module 11. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ligtas na paglilinis. Sa susunod at huling module, tatalakayin natin ang professional standards and work ethics. Hanggang sa muli, bisitahin ang aming website para sa karagdagang impormasyon.